Ang batang ito ay ipinanganak na may pagnanais na mamatay dahil siya'y nabuhay na sa loob ng bilyon-bilyong taon. Dati siyang isda sa lawa. Naging higanting dinosaur siya, maging isang sumasabog na bulkan, at mga elepanteng pinapatay ng tao. Pagkatapos ng daan-daang milyong reinkarnasyon, masyado na siyang pagod. Pinanatili niya ang lahat ng kanyang mga alaala, para sa kanya, ang buhay ay puro sakit. Ngunit sa kabutihang palad, sa buhay na ito, nagkaroon siya ng isang ina na mahal siya. Sa unang pagkakataon, mayroon siyang pangalan, Liziran. Ang pangalan ng babae ay Wu Wingshire. Nawala ang kanyang mga magulang sa digmaan. Hindi nagtagal, nawala rin ang kanyang asawa sa isa pang digmaan. Napakabagsik ng mundo para sa kanya. Ngunit mabuti na lamang at mayroon siyang Ziran. Si Ziran ang kanyang kaligtasan. Ako ay mabubuhay kahit ano paman. Siya ay 6 na taong gulang na mula nang siya ay ipinanganak. Hindi pa nagsalita ng kahit isang salita si Ziran, ngunit hindi pa rin sumusuko si Wingshire sa kanya. Ipinapasan niya si Ziran tuwing umaga upang magbenta ng gulay sa pamilihan. Sa gabi, pinapatulog niya si Ziran. Palaging ngumingiti si Wingshire at sinasabi sa hindi tumutugong si Ziran, "Mahal kita." Hindi nauunawaan ni Ziran ang sinasabi niya. Ngunit ang pakiramdam na dumarating ay mainit. Hindi niya ito kinamumuhian. Sa buhay na ito, malinaw na nararamdaman ni Ziran na ang kanyang katawan ay iba sa kanyang nakaraang buhay. Hinihintay niyang makatulog ang kanyang ina, lumabas siya sa kagubatan. Gusto niyang subukan ang mga kakayahan ng kanyang katawan. Saktong-sakto, may isang pulis na humahabol sa isang salarin. Habang pinababalik na nila ang salarin, napansin ng namumuno ang batang si Ziran sa tumpok. Napahinto siya sandali. Ipinaturo niya kay Ziran na bumaba. Tumalon ang bata at diretsyong lumapag sa lupa. Alam niya na ito ay kakayahan ng Polaka. Kaagad pagkatapos, yumuko siya upang mag-ipon ng lakas. Bumulusok siya patungo sa tao na parang kidlat. Ito ay kapangyarihan ng cheetah. Itinaas niya ang kanyang kamao nang malapit na siya sa tao. Pinalipad niya ang isa sa kanila. Ito ay kapangyarihan ng Argentine Dragon. Malinaw na nararamdaman ni Ziran. Mayroon siyang mga kapangyarihan ng bawat buhay na kanyang naranasan. At napagtanto na ito na ang kanyang huling buhay. Habang siya ay nawawala sa pag-iisip, ang taong nasa likuran niya ay nakatikom na ang kamao. Malakas na nagtatanong kung sino talaga ang batang ito. Hindi sumagot si Ziran, bagkus, nilingan lamang niya ang ulo. At ngumiti. Alam niya na sa wakas, maaari na siyang mamatay. Nakita ito ng kapitan at direktang inatake siya. Napalipad si Ziran sa lupa. Dahan-dahan siyang tumayo at hinipo ang sugat. Nalaman niyang kapag hindi siya malay, nagiging normal ang mga kakayahan ng katawan. Pagkatapos bigyan ng tao ng malamig na tingin, naghanda na siyang umalis. Muling nagbigay ng suntok ang tao. Ang suntok ay tumama sa ulo ni Ziran. Nabali ang braso. Sa halip, ginawa niyang pagong ang kanyang katawan. Habang pinapanood ang umiiyak na tao, nakasalubong niya ang leeg ng tao, halos sakalin na ito. Biglang dumaan ang bala sa kanyang tiyan. Bumagsak si Ziran sa lupa. Isang tagapag-ingat na napansin na nawawala ang kanyang anak, umiiyak at naghahanap. Dahil sa bilyon-bilyong taon ng reinkarnasyon, masyado na siyang pagod. Ang mga alaala ng bawat buhay ay nagkakasalubong sa kanyang isipan, iniwan siyang nagtatanong kung ano talaga siya. Habang tumatagos ang bala sa kanyang tiyan, si Ziran, na bumagsak sa lupa, ay may kasiyahan sa kanyang puso at bahagyang panghihinayang. Nang handa na siyang tanggapin ang kamatayan, minsan pa, naglaro ang mga Diyos. Nagtawanan sila. Sa kanya, nakita lamang ang kanyang katawan na kumikilos. Hindi alam kung gaano nakatagal. Ang mga sirang organo, mga sugat na tumatagos ay gumaling. Gamulong siya at dumura ng lumang plema mula sa kanyang bibig. Pinunasan ni Ziran ang kanyang bibig pagkatapos dumura. May pagkadismaya sa kanyang mukha. Nabuhay siya dahil sa mga kakayahan ng si Cucumber. Tumayo siya at tiningnan ang sugat. Muling tumingin sa malayo, may desisyon siya sa isipan. Ngunit biglang narinig ni Ziran ang isang tinig na tumatawag sa kanya. Bahagyang napahinto siya ng isang segundo, pagkatapos ay lumakad sa kabilang direksyon. Sa unang pagkakataon bilang tao, hindi niya alam kung ano ang mga damdamin. Ang alam lang niya ay kaya niyang buhayin ang kanyang sarili. Walang saysay na manatili kasama ang taong iyon. Sa puntong ito, sigurado siyang naramdaman na bumagsak na ang kanyang mundo. Hindi makita ang kanyang anak, sumigaw siya ng may pagkawalang pag-asa. Ngunit hindi huminto ang bata. At gayon, 4 na araw ang lumipas. Mahinang naglalakad si Ziran sa kagubatan, halos hindi na makatayo. May isang tunog, at bumagsak siya sa lupa. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang may init sa buong katawan niya. Parang nasa isang buhawi siya. Naisip niyang may mali sa pagkain na kinain niya. Hindi alam na siya ay may sakit.
Nang handa na siyang tanggapin ang kamatayan ng buong puso, may isang tunog mula sa kagubatan sa malayo. Isang maruming babae ang lumitaw sa harap niya. Tinitingnan ni Aencher ang bumagsak na anak. Tumakbo siya papunta dito na parang baliw. Kinuha niya si Ziren sa kanyang mga bisig. Mahigpit na niyakap, takot na mawala ulit siya. Nararamdaman ang init, naramdaman ni Ziren na mas malakas siya. Pinapanood ang umiiyak na si Aencher, bigla siyang nagsalita. Umiiyak ka, gusto ng iyong Ziren na ngumiti ka at sabihin mo mahal kita. Nanlaki ang mata ni Aencher sa pagkagulat. Ito ang unang beses na narinig niyang magsalita ang kanyang anak sa loob ng 6 na taon. Napakaraming sama ng loob ang pumasok sa kanyang isipan. Muling niyakap ni Aencher si Ziren at umiyak. Mas malakas ang iyak kaysa dati. Nararamdaman ang init ng isang babae. Biglang kumislap ng damdamin ang mata ni Ziren. Nagdesisyon siyang manatili, ngunit hindi niya alam na may nakatutok na sa kanya. Ang kapitan ng pulis na nabuhay. Tungkol sa batang sinasabi ng mga bilanggo. Direktang tinanggihan niya ang pagkakaroon ng bata sa kanyang mga katrabaho. Dahil may baliw siyang plano sa isipan. At gayon lumipas ang mga araw. Ngunit mula nang makuha ulit si Ziren. Palaging hawak ni Aencher ang kanyang kamay saan man sila magpunta. Takot na mawala ulit siya. Ang pagmamahal ni Aencher sa kanya ay lubos na nakakahawa. Kahit na binubuli siya sa paaralan. O naririnig ang chismis tungkol sa kanyang anak. Hindi siya mag-aatubiling ipagtanggol ang kanyang anak. Alam ni Ziren na para lang sa kanya ang kabutihan ni Aencher. At si Aencher ay lumalaban sa lahat ng bagay sa mundo habang inaalagaan ang kanyang anak. Ganoon kahirap maging ina. Unti-unti, pamilyar na si Ziren sa katawan ng tao at sa paraan ng pamumuhay. Tinitingnan ng mainit at banayad na babae sa harap niya. Ayaw na niyang umalis. Ang mga kamay ni Aencher ay magaspang ngunit mainit. Gusto niyang magpatuloy kasama ang babaeng ito. Kahit sa buhay ni Aencher lamang. Minsan tinanong ni Ziren si Aencher. Bakit ka lumalaban araw-araw? Ngumiti si Aencher at sumagot. Upang magbantay. Ngunit ang mas mahalagang bagay. Mas mahirap bantayan. Dahil ang makuha ay maaaring mga hulugang mawalan. Ang batang lalaki ay muling isinilang ng 1 bilyong beses, bawat buhay ay naging isang hiling na mamatay, ngunit sa buhay na ito ayaw niyang mamatay dahil ang maamo at banayad na babaeng ito ay pumasok sa kanyang mundo. Binago ni Aencher ang kanyang halimaw na pamumuhay, inangkop si Ziren sa buhay ng tao. At sa ganitong paraan, 6 na taon na ang lumipas, ang batang lalaki ay 12 taong gulang. Sa 6 na taon, nagbago ng malaki ang bayan, lumapad ang mga kalye, tumaas ang mga gusali, nagkaroon ng mga pabrika sa tabi ng batis sa harap ng bahay ni Ziren. Hindi niya alam kung ito ay isang biyaya o isang sumpa, ngunit may sakit si Aencher. Tinitingnan ng mahinang ina, ibinaba ng batang lalaki ang kanyang ulo sa dilim, pinagsisisihan na hindi pinigilan siya sa pagkain ng bagay na iyon. Gumawa ng isda si Aencher para kay Ziren noong araw na iyon, ngunit agad niya itong idinure pagkapasok nito sa kanyang bibig. Hindi niya alam kung ano ang problema. Nakikita ni Aencher na hindi kinakain ng anak ang isdang pinaghirapan niyang hulihin. Kinain niya ito lahat ng may galit. Simula noon, siya ay nagkasakit. Maingat na pinalitan ni Ziren ang basang tuwalya ni Aencher. Pinilit niyang ngumiti, sinasabihan ang kanyang anak na huwag mag-alala, habang nakikita si Ziren na biglang tumayo. Mahinang tinanong ni Aencher kung papasok na siya sa eskwela. Ayaw niyang mag-alala si Aencher, kaya tumango siya. Ngumiti ang babae ng may buong lakas at sinabihan ang kanyang anak na alagaan ang sarili. Si Ziren, na umalis, ay hindi pumasok sa eskwela. Sa halip, nagpunta siya sa kalye at nagbenta ng mansanas. Biglang, may isang lalaking lumapit sa kanya. Kumagat ng mansanas, tinanong si Ziren kung magkano ito. Ang dapat na mangyari ay narito na. Bahagyang umangat ang sulok ng bibig ng lalaki. Erestuhin sana kita noon, ngunit gusto kong makita kung paano lumalaki ang mga halimaw. Tinanong niya si Ziren kung bakit niya ginagaya ang tao. Mukhang walang malasakit si Ziren at walang sinasabi. Nakita ito ng kapitan, pinahuli siya ng kanyang mga tauhan. Tinitingnan siya ng masama ng lalaki. Ipinadala ko na ang mga tauhan ko sa iyong ina ngayon. Narinig kong hindi siya magaling. Sa wakas ay nag-react si Ziren nang marinig ito. Nagtipon siya ng lakas upang makawala sa mga posas. Bigla siyang nawala sa karamihan ng tao. Tumakbo siya na parang baliw papunta sa kanyang bahay. Nakita ito ng kapitan at ngumiti ng may tagumpay sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung anong uri ng kapahamakan ang dadalhin niya sa mundo. Tumawid si Ziren sa batis. Sa kagubatan, sa wakas ay dumating siya sa masikip na pintuan ng bahay. Sinabi ng lalaking nasa unahan ng tao. Ikaw ba ay anak ng pamilyang ito? Tumango si Ziren. Kinumpirma na ang batang lalaki ang target.
May ilang tao na agad na nasa harap niya, handang dalhin si Ziran. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Narinig ni Ainsher ang kaguluhan, mahina siyang naupo sa pintuan. Tinanong kung ano ang nangyari. Bigla, nakita niya ang kanyang anak sa malayo na hinahawakan ng balikat ng isang lalaki. At narinig pa niyang sinusubukan nilang dalhin siya. Nabigla si Ainsher. Nanginginig, tumayo siya. Nanginginig at tumatakbo papunta kay Ziren upang palayain siya mula sa mga kamay ng mga tauhan. Nakatingin sa isa sa mga nanghihina. Bigla siyang sumigaw. Mga kapitbahay, may kidnapper dito. Sinubukan ng lalaki na pigilan siya ngunit tinulak siya palayo. Nakita si Ainsher na sumisigaw. Isang backhand ng lalaki ang tumama sa kanyang mukha. Isang mahinang Ainsher ang bumagsak sa lupa. Si Ziren, na nananatili sa kanyang katinoan. Biglang nagalit sa sandaling iyon. Sa ilang segundo, lahat ng naruroon ay napunta sa impyerno. Tinitingnan ni Ainsher ang kanyang anak ng may gulat. Tumawag si Ainsher mula sa malayo. O Ziren. Ang batang lalaki ay lumingon sa tunog ng boses at tinitingnan ang babaeng malapit ng umiyak. Alam niyang may problema na siya ulit. Ngunit ano, kasalanan niya ito. Gusto lang niyang protektahan si Ainsher. At iyon ang nangyari. May tunog ng kotse sa likod niya. Tinitingnan ng kapitan ang mga katawan sa lupa ng walang bakas ng kalungkutan. Sa halip, may ngiti siya sa mukha, lumingon siya upang tignan ang mga tauhan. Paano naman iyon? Sinabi ko sa inyo na siya ay isang halimaw. Nang marinig ang dalawang salitang iyon, muling bumagsak ang mga kamao ng batang lalaki. Ngunit para kay Yang Shil, si Ziren ay palaging kanyang minamahal na anak, anuman ang mangyari. Sa harap ng malupit na akusasyon ng mga detective, tumayo si Yang Shil upang protektahan siya, at inamin pa na siya ang pumatay sa mga detective kahit na wala siyang sapat na lakas upang kumain ng maayos. Ang walang kondisyong pagmamahal at sakripisyo ng kanyang ina ay tumago sa puso ni Ziren ng matinding sakit. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, umiyak si Ziren. Pinahirapan niya ang sarili sa pag-iisip kung bakit nagpakasakit ng husto ang kanyang ina para lamang protektahan siya. Ang lahat ng emosyon na ito ay sumabog sa puso ni Ziren, ngunit ang mga tao sa kanyang harapan ay naging pinakamahalaga sa kanyang mahabang, malungkot na buhay. Gayunpaman, nasa panganib ang buhay ni Yang Shil. Iniutos ng baluktot na detective na itutok ng lahat ang kanilang baril sa ina ni Ziren. Humakbang si Ziren upang sangging siya. Kumpiyansa sa kanyang pambihirang lakas, madali niyang nablock ang lahat ng bala na ikinagulat ng mga detective. Sa muling pagkatakot, walang tigil silang nagpaputok sa mag-ina. Sa pagkakataong ito, hindi na kaya ni Yang Shil na makita ang kanyang anak na ginagawa ang lahat upang protektahan siya. Ibinuwis niya ang sarili upang protektahan si Ziren, alam na hindi maiiwasan ang kamatayan para sa isang normal na tao. Tulad niya, huling hininga niya ay sa tabi ng kanyang anak. Gayunpaman, gamit ang kanyang pambihirang kapangyarihan, pansamantalang nagkonekta si Ziren sa kanyang ina. Doon, pinatahimik siya nito, sinabi niya na wala ng dahilan para mabuhay. Gusto niyang mamatay upang muling makasama si Yang Shil, ngunit pinanggako siya ng kanyang ina. Ano man ang mangyari, ano man ang gawin niya, kailangan niyang mabuhay. Ito ang huling kahilingan ni Yang Shil. Dahil sa pagkamatay ng kanyang ina, naniwala si Ziren na hindi siya maaaring makipamuhay kasama ang mga tao. Ang kanyang presensya ay kaguluhan para sa kanilang mundo. Akala ni Ziren na may dalawang tao lamang na makakatulong sa kanya. Akala ni Ziren na may dalawang pagpipilian lamang, alinman ay papatayin siya o kailangan niyang pumatay ng ibang tao upang mabuhay. Gusto ng batang lalaki na tanggalin ang kanyang sariling puso dahil ang buong buhay niya ay bumagsak sa kanyang harapan. Patay na si Ainsher. Gusto ni Ziren sumama sa kanyang ina. Ngunit pagkatapos naisip niya ang huling hiling ng kanyang ina. Tumayo siya at tinignan si Ainsher nang may pag-aatubili. Sa kagat ng kanyang ngipin, tumalikod siya at tumakbo sa ibang direksyon. Nakita ito ng kapitan at inisip na si Ziren ay nanghina. Ngunit sa totoo lang, pinipili lang niya ang isang magandang libingan para sa kanila. Agad na hinabol ng kapitan at ng kanyang mga tauhan si Ziren. Ang dahilan kung bakit siya ay hinahabol ni Ziren. Ito ay dahil sa kayabangan ng tao at kuryosidad sa hindi kilala. Hinabol nila siya hanggang sa bulaklak na parang ligaw. Nakita si Ziren na tumigil sa harap ng kotse. Natigilan ng kapitan sa una. Pagkatapos ay tumawa siya at bumaba ng kotse. Bakit ka tumatakbo? Bakit hindi ka tumatakbo? Mukhang hindi naririnig ni Ziren ang kanyang mga kamay na tinatakpan ang kanyang mga mata. Humihingi ako ng paumanhin sa mga taong napatay ko kanina, sa mga taong napatay ko ngayon. At sa inyo na mamatay ngayon, lahat sila ay may mga ina, tama. Lahat sila ay minahal tulad ko. Nagkamali ako, ngunit paano kayo patuloy na pumapatay, sumisira, at sinisira ang lahat?
Nakita si Ziren sa ganitong kalagayan, sinubukan ng mga tauhan na pigilan siya, ngunit pinigilan sila ng kapitan. Tumangala si Ziren sa langit. Na may walang ekspresyong mukha, palagi akong may tanong. Bakit ako dumating dito na may kapangyarihan ng 10,000 reinkarnasyon? Ngayon alam ko na ako ay narito upang sirain kayong lahat. Tapos na ang pagsasalita. Tumalon si Ziren ng 1,000 metro sa hangin, bumagsak na parang kanyan. Ang mga tao sa lupa ay natigilan bago pa sila makariyak. Nawasak ang kotse at namatay ang mga tao. Ang natitira lamang ay ang kapitan sa ilalim ng malaking bato. Tinitingnan siya ni Ziren ng malamig. Dahan-dahan, lumapit siya sa kanya at sinabi, bakit mo ako ginulo? Bakit mo pinatay si Ainsher? Pagkatapos ay yumuko siya, at inabot ang kanyang kanang kamay upang mag-ipon ng lakas. May narinig na putok at sumambulat ang maliwanag na pulang likido. Pagkatapos alagaan ang lalaki, hinanap ni Ziren ang katawan ng kanyang ina. Dito, hawak siya, naglakad at naglakad. Hindi niya alam kung gaano katagal siya naglalakad. Marahil siya ay pagod. Parang narinig niya ang mga salitang sinabi ng kanyang ina ng 10,000 beses. Mahina nagsalita si Ziren. Mahal din kita. Nawala ang lahat ng pag-asa ng batang lalaki sa pamumuhay dahil ang buong buhay niya ay bumagsak sa kanyang harapan. Patay na si Ainsher, gusto ni Ziren sumama sa kanyang ina, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina sa kanyang huling hininga. Gusto ni Ainsher na mabuhay siya, isinakatuparan ni Ziren ang mga hiling ng kanyang ina, pagkatapos ipadala ang kanyang mga kaaway sa impyerno, hawak niya ang katawan ng kanyang ina. Malungkot, umalis siya sa lugar ng saya at kalungkutan. Ginugol ni Ziren ang 12 taon kasama ang kanyang ina. Kung ihahambing sa bilyon-bilyong taon, ito ay isang maikling sandali lamang. Ngunit ang sandaling iyon, pinuno siya ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit wala ng ina pagkatapos noon. Si Ziren ay wala ng iba kundi sakit sa kanyang puso. Ang tanging naiwan ay ang mga salita ng ina, mabuhay. Si Ziren ay naglalagalag na walang patutunguhan dala ang huling hiling ng kanyang ina. Hindi napapansin na taglamig na pala, nasa gubat siya. Isang lalaki ang maingat na binabantayan ng isang ibon sa malayo. Itinaas niya ang kanyang shotgun at tumutok dito. Bago pa maramdaman ng ibon ang kakaiba. Pinutok niya ang baril at pinadala ang ibon sa langit. Habang siya'y masaya na kunin ang kanyang huli. Isang bata ang biglang lumitaw mula sa wala. Nang makita ng lalaki na ang batang ito ay nakasuot ng basahan at payat na parang isang maliit na pulubi. Agad niyang nilapitan at tinanong kung saan pamilya siya nagmula. Hindi sumagot si Ziren. Sa halip, tinatitigan niya ng walang ekspresyon ang ibon sa kanyang paanan. Walang pakialam ang lalaki. Itinaas niya ang ibon at niyugyug ito. Mataba, hindi ba? Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Ziren nang marinig iyon. Ang kapangyarihan ay unti-unting nagtipon sa kanyang palad. Habang handa na siyang patayin ng lalaki. Bigla siyang tinanong ng lalaki. Asan ang magulang mo? Ang simpleng tanong ay tumama sa puso ni Ziren. Hindi niya mapigil ang ibaba ang kanyang ulo at magsabi, patay na sila. Narinig ng lalaki ang sagot na iyon. Walang salitang pampalubag loob ang binanggit. Hinubad niya ang kanyang Amerikana at inilagay ito sa balikat ni Ziren, maingat siyang inayos. Taglamig na at nakasuot ka pa rin ng maikling manggas. Napatitig si Ziren sa lalaki ng may pagtataka. Walang sino man kundi ang kanyang ina. Walang nag-alaga sa kanya ng ganito. Hinawakan siya sa kamay at dinala sa kanilang bahay. Isang piraso ng damdamin ng tao ang muling lumitaw sa mga mata ni Ziren. Di nagtagal, dumating silang dalawa sa isang silid. Masayang binati ng lalaki ang kanyang ina na nakatayo sa harap ng bahay. Pumasok ang tatlo sa bahay. Isang plato ng malambot na manok ang agad na inilagay sa kanilang harapan. Matagal na tinitigan ni Ziren ang pagkain sa mesa. Isang biglang tunog ang nakahuli ng kanyang pansin. Nakita ito ng lalaki at ipinaliwanag. Iyon ang tunog mula sa construction site sa tabi. Ngunit may masamang pakiramdam si Ziren tungkol dito. Nakita ng lalaki na nakasimangot si Ziren. Tinanong siya kung paano siya nakarating sa lugar na iyon. Kinuha ni Ziren ang kanyang mga chopstick, at pagkatapos, kumuha siya ng isang piraso ng karne at dinala ito sa kanyang bibig. Nanlumo ang lalaki sa kanyang pagkakahinto sa walang pakialam na ekspresyon ni Ziren. Inabot ang kanyang kamay at tinapik siya sa ulo. Medyo naguguluhan din si Ziren sa biglaang contact na ito. Ngumiti ang lalaki at binawi ang kanyang kamay, sinabing, sumama ka sa akin sa lungsod bukas. Tingnan natin kung may pamilyang maasahan ka. Kailangan mong pumasok sa paaralan. Narinig ang mga salita ng pagmamalasakit ng lalaki. Napanganga si Ziren at sinabi, papalapit na ang gabi ngunit hindi makatulog si Ziren. Masyado nang matagal mula nang maramdaman niyang init. Maaga kinaumagahan. Inilabas ng lalaki ang kanyang Amerikana at inilagay ito kay Ziren.
Maingat niyang itinupi ang sobrang haba ng pantalon. Nagiging komplikado ang damdamin ni Ziren. Matapos ang lahat ng ito, ngumiti ang lalaki at nagpaalam sa kanyang ina. Ngunit ang problem na iyon ay panghabang buhay, sa daan patungo sa pamilihan. Tinitignan ni Ziren ang lalaki ng may pag-aalinlangan. Bakit hindi nagsasalita si nanay? Biglang nagsalita si Ziren na tahimik. Nanlumo ang lalaki ng saglit. Inabot ang kanyang kamay at hinimas ang buhok ni Ziren ng marahas. Ngumiti at tinignan si Ziren. Hindi tahimik si nanay. Hindi lang siya makapagsalita o makarinig. Tinitigan ni Ziren ang matandang lalaki gamit ang kanyang peripheral na paningin. Bakit ka nakikipag-usap sa kanya kung hindi siya makarinig? Tumigil saglit ang lalaki at sinabi. Kahit na hindi siya makapagsalita, kailangan niyang malaman. Hanggat na ipapakita natin ang ating damdamin, sapat na iyon. Habang sila'y nag-uusap, biglang umulan. Palakas ng palakas ang ulan. Agad na niyakap ng lalaki si Ziren. Naghanap ng lugar na masisilungan. Di nagtagal, nakita niya ang isang kuweba sa malayo. Hinawakan ng lalaki ang kamay ni Ziren at naghanda silang pumunta sa kuweba para makasilong. Ngunit hindi niya napansin na sa ibabaw ng kuweba ay ang construction site para sa resort. Biglang umalog ang isang puno ng tuod. Biglang bumagsak ang mga graba ng pahilig pababa. Isang mudslide ang agad na pumitag sa lalaki sa loob ng kuweba. Pagtulak sa lupa, agad na tumakbo si Ziren patungo sa natabunang lalaki. Nakikipaglaban upang hukayin ang mga kahoy na piraso at mga labi sa kanya. Hinihingal ang lalaki. Tinitigan siya ni Ziren. Hintay lang, ililigtas kita. Ngunit muling nagsalita ang lalaki. Hindi ako pwedeng mamatay, nanay. Nanlumo si Ziren ng saglit. Lumabas na hindi niya tinutukoy ang sarili niya nang sinabi niyang ano ang gagawin. Nag-aalala siya kung paano mabubuhay ang kanyang ina pagkatapos niyang mamatay. Ngunit hindi patas ang Diyos. Ang mabait na lalaki ay tuluyang pumikit. Huminto si Ziren sa pagkilos ng kanyang mga kamay. Tumangala sa bundok sa ibabaw. Ang lugar ng konstruksyon sa itaas ay tila isang resort. Hinuhukay niya ang lalaki. Dinala siya pabalik, ngunit bago siya makarating ng malayo, tiningnan niya pataas. Pagkatapos ay tahimik na yumuko ang kanyang ulo. Lumabas na ang lola ang dumating. Dumating sa kanilang dalawa na may payong. Tinitigan ng lola ang kanyang anak sa likod ni Ziren. Bumagsak ang payong sa kanyang kamay sa lupa. Ang puting buhok ay nagpapalam sa itim na buhok. Bumalik si Ziren sa bahay ng lalaki, mag-isa siyang nakaupo sa harap ng pintuan matapos gumawa ng ilang gawain. Nag-iisip sa mga taong pinatay niya. Iniisip niyang dapat maginhawa na siya. Ngunit siya'y mapait ngayon. Hindi niya alam kung ano ang tama. Bigla niyang naalala ang kasabihan ni Inkster. Ang buhay ay tulad ng isang blankong papel ng pagsusulit. Dapat mong sagutin ang tanong kahit na hindi mo alam ang tamang solusyon. Parang may sagot na si Ziren sa isip niya. Sa araw ng pagbubukas ng resort, isang bata ang dahan-daang naglalakad patungo sa masayang pulutong. Nanlumo ang namamahala. Isang puzzled na ekspresyon sa kanyang mukha. Iniisip niya, paano nakalusot ang isang bata sa mga gwardya. Ngunit hindi niya pinansin iyon. Inutusan niya ang kanyang mga tao na palayasin si Ziren. Ngunit nang siya'y lumapit kay Ziren, nakita niya ang katawan sa likod niya. Ang lalaki ay nanigas sa takot. Nilapitan siya ni Ziren na walang ekspresyon sa mukha. Hindi na ako magdadalawang isip pa. Lahat kayo, pwede na kayong magpunta sa impyerno. Tila ito ang aking sagot. Ang bata ay kumilos lamang ng kanyang daliri at pumatay ng libu-libong tao. Ngunit hindi niya inisip na ito ay sapat na. Gusto ni Ziren na sirain ang mundo. Dahil sa kawalan ng katarungan ng tao at pagkasira ng kalikasan. Kahit ang mag-ina na nagbigay sa kanya ng kaunting init, wala nang liwanag sa mata ni Ziren. Matagal siyang nag-iisa kasama ang kanyang mga iniisip. Naisip niya na upang maabot ang kanyang layunin, kailangan niyang magkaroon ng malalim na pag-unawa sa kanyang sariling kapangyarihan. Bagaman kaya niyang maging lahat ng bagay. Ngunit kung walang kamalayan, ito'y katawan lamang ng tao. Kaya't ginugol ni Ziren ang isang taon sa patuloy na eksperimento. Noong araw na iyon, pumunta siya sa riles ng tren. Tinititigan niya ang tren habang dumadaan ito ng mabilis. Ang driver ay tumingin sa biglang paglitaw ng binata. At biglang natigil sa kanyang kinatatayuan. Ngunit huli na upang huminto. Si Ziren ay naihagis ng mga 12-12 ng metro sa himpapawid. Ngunit nang huminto ang driver at nagmamadaling bumaba upang tingnan. Wala namang kahit ano sa harap ng tren. Kaya't napaisip siya kung nakakita siya ng multo. Hindi niya alam, matagal nang umalis si Ziren. Nasubukan na, naramdaman niya na ang kanyang katawan ay kayang umabot sa tibay ng mga ngipin ng hatchel. Kahit siya ay walang malay. Ngunit alam niyang hindi ito sapat.
Sa darating na panahon, natutunan ni Ziren na makipag-usap sa lahat ng anyo ng buhay. Hindi lamang simpleng pakikipag-usap, kundi ito'y isang pakiramdam ng isip. Patuloy na lumipas ang oras at nagkakaedad si Ziren. Naramdaman niyang ang kanyang katawan ay nasa tugatog nito. Kaya't ginamit niya ang kakayahan ng pagong. Panatilihin ang yugtong ito ng matagal na panahon. Tahimik na lumipas ang 30 taon. Patuloy na lumalaki ang industriya. Lumalaki ang polusyon. Ngunit ang itsura ni Ziren ay hindi nagbago kahit kaunti. Sa panahon na ito, natutunan ni Ziren na makipag-usap sa lahat ng bagay. Tubig, halaman, kahit ang lupa. Ngunit malinaw niyang naramdaman na ang lupa ay may sakit. Ito'y dahan-dahang namamatay. Dahan-dahang natutunan ni Ziren ang lahat ng kanyang kakayahan. Maaari pa niyang pagsamahin ang kanyang mga kakayahan. Iniisip niyang oras na upang wakasan ito. Isang 60 taong gulang na bata ang nagnanais na sirain ang mundo. Dahil ang ina na minsang nagbigay sa kanya ng init. Ang estrangherong lalaki na nagbigay sa kanya ng isang silid. Isang sinag ng liwanag sa kanyang kawalan ng pag-asa. Lahat ay namatay dahil sa mundo. Sa mata ni Ziren, ang pagkawasak ay nangangahulugang pagtubos. Noong siya ay magpapadala na ng init sa lupa. Gamit ang kanyang sariling kapangyarihan upang maglagay ng presyon. Na magdudulot ng paulit-ulit na lindol upang sirain ang mundo. Biglang nag-alinlangan si Ziren. Naisip niya ang ibang bagay bukod sa tao. At siya mismo ay nag-iisa ng mga dekada. Walang pagmamadali, kahit sa pagkawasak. Gusto niyang makita muli ang mundo ni Insire at Uncle. Ibaba ni Ziren ang kanyang mga kamay na puno ng kapangyarihan. Patungo sa mundo ng tao. Natagpuan niya na ang dagat. Wala nang lugar na hindi naaabot ng tao. Kahit ang mga landas na minsang puno ng amoy ng mga bulaklak, ay naging malamig na daan. Biglang tumigil si Ziren sa kanyang paglakad. Iniisip niya na oras na para sa pagkawasak. Biglang, isang kotse ang mabilis na papalapit sa kanya. Ang malayong ugong ay lalong nagpagalit kay Ziren. Malaking enerhiya ang biglang lumabas sa kanya. Dahan-dahan siyang lumalakad patungo sa papalapit na kotse. Sinusubukang sirain ang nakakainis na bagay na iyon. Habang papalapit ang sasakyan, napansin din ng babaeng nagmamaneho ang presensya ni Ziren. Siya'y natatarante at nililihis ang sasakyan upang maiwasan ito. Ngunit masyadong malapit upang maiwasan. Ngunit noong sasagasaan na siya ng sasakyan, biglang nanatili si Ziren sa kanyang kinatatayuan. Dahil ang babaeng nagmamaneho ay kamukha ni Inkshire. Sa mga oras na iyon, isang malaking bato ang biglang gamulong mula sa burol. Papalapit na ito sa bubong ng sasakyan. Bumalik sa kanyang ulirat, biglang kumilos si Ziren. Binasag ang bato ng isang suntok. Ang mata ng babae ay nakapikit at nanginginig sa takot. Dahan-dahan niyang binuksan ang isa niyang mata sa ginhawa. Biglang lumitaw ang mukha ni Ziren mula sa kawalan. Tumingin sa batang may mahabang buhok at asul na mata. Akala ng babae ay nakakita siya ng multo. Sumigaw siya sa takot. Ang malakas na ingay ay nagdulot ng direktang pag-ikot ng isang bato. Tinamaan nito si Ziren ng malakas. Ang sakit ay biglang kumalat sa kanyang katawan. Nakita ng babae ito at pinaandar ang sasakyan. Tinangay si Ziren ng ilang dosenang metro. Ang nahulog na Ziren ay hindi maintindihan. Ang katawan ay kayang panatilihin ang lakas. Kahit siya ay walang malay. Ngunit bakit masakit pa rin? Hanggang sa ang babae ay lumapit sa kanya ng may pagkabalisa. Ipinakita ang isang nerbyosong ekspresyon. Naunawaan ni Ziren ang dahilan. Habang dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, sabi ni Ziren, "Patawarin mo ako." Ngunit minsan pa, ang mga Diyos ay nagbiro sa kanya. Binuksan ni Ziren ang kanyang mga mata. Tinitingnan ang kakaibang paligid at kakaibang mga tao. Agad na tumindig at nagmasid sa paligid. Nakita ng Nar si Ziren na gumising. Agad na tinanong siya ng kanyang pangalan at tirahan. Hinagod ni Ziren ang kanyang ulo. Isang naguguluhang hitsura sa kanyang mukha. Pareho silang natigilan nang makita ang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, tumingin siya sa dalawang lalaki at sinabi, "Salita bawat salita, ang pangalan ko ay Lee Ziren." Ang lalaking walang malay ay biglang nagising. Sa kanyang pagkabigla, napagtanto niyang nawala ang lahat ng kanyang alaala maliban sa kanyang pangalan. Kahit ang banayad na babae ay bahagya lamang sumagi sa kanyang isipan. At noong dumating ang manggagamot, tinitingnan si Ziren sa kanyang kama sa ospital. Hindi alam ang kanyang tirahan. Hindi alam ang kanyang pagkakakilanlan. Nawala ang kanyang alaala. Tanging si Agen ang kanilang hilingin. Umiling si Agen na may pagkabigo. Siya ay isang tao ng tiyak na grupo ng edad. Walang natuklasan tungkol kay Ziren. Kahit ang mga security camera sa lugar kung saan siya nasugatan, ay hindi nakapag-record ng anumang imahe niya. Malalim na bumantong hininga si Agen.
Narinig na niya ito ng libong beses. Muling tinanong ni Ajen kung ano ang gagawin. Ngumiti ang tauhan ng may pag-aalangkin. Matapos suriing mabuti ang sitwasyon ni Ziran. Mas mabuti sana kung mayroon siyang tagapag-alaga. Hindi agad nakareact si Ajen. Hanggang sa ulitin ito ng ilang beses, naintindihan niya ang ibig sabihin ng tauhan. At ganun nga, kinuha ni Ajen ang 3.5 bilyong taong gulang na mabuting anak. Si Ziren. Si Ziren at Ajen ay magkadugtong na. Matapos magmaktol at ilabas si Ziren mula sa ospital, lumabas sila sa kalye. Napansin ni Ziren ang kakaibang mood ni Ajen kaya't hindi niya mapigil ang tanungin, anong problema? Tumingin si Ajen pabalik sa kanya, sa totoo lang, kaya ka nagkakaganito ay dahil sa mga bumabagsak na bato, at hindi ko na kailangang maramdaman na responsable o may kasalanan ako para sa'yo. Nalitaw si Ziren, anong problema? Bakit paulit-ulit mong sinasabi yan? Hindi niya napapansin na sa kanya ito sinasabi. Hindi na nagpaliwanag si Ajen, lumapit siya kay Ziren na may inis, para sa ikabubuti mo, ay rehistro kita sa edad na 24 at ako'y 34 na, mas matanda. May inosenteng tingin si Ziren, nagagalit ka ba dahil mas matanda ka sa akin? Natahimik si Ajen, sinubukan niyang ipaliwanag kay Ziren na dapat siyang magsalita ng may paggalang sa mga mas nakatatanda, ngunit hindi niya napagtanto na ang taong kaharap niya ay isang 3.5 bilyong taong gulang na halimaw. Lumingon siya at sinabihan si Ziren na sundan siya pagkatapos siyang paalalahanan ulit na dapat siyang magsalita ng may respeto. Naghahanda si Ajen na humanap ng trabaho at matutuluyan para kay Ziren hanggang sa maibalik niya ang kanyang alaala. Pero nagloko si Ziren, hinawakan niya ang kamay ni Ajen. Pinagpag ni Ajen ang kamay ni Ziren na may galit na tingin at sinabi, sabi ko na sayo, hindi mo pwedeng basta-basta hawakan ang kamay ng iba. Ninerbyos ang batang lalaki at nagtanong, bakit? Sumakit ang ulo ni Ajen ngunit hindi niya masabi kung bakit, kaya't sinabi niya kay Ziren na, kailangan mong humingi ng pahintulot bago ka humawak ng kamay. Agad na nagtanong si Ziren, pwede ko bang hawakan ang kamay mo? Malalim na huminga si Ajen at pinaalalahanan ang bata na magbigay galang, pagkatapos niyang marinig ang tanong ni Ziren, hinawakan niya ang kamay ng bata. Biglang sumiklab ang isang imahe sa isipan ni Ziren. Napansin ni Ajen ang pag-aatubili ni Ziren at napansin niyang umiiyak na si Ziren. Tinanong niya si Ziren kung bakit siya biglang umiiyak. Biglang nanginig ang katawan ni Ziren, oo nga, bakit nga ba ako umiiyak? Hindi rin niya alam, marahil ang paglimot ang pinakamahusay na paraan upang maging mahinahon kay Ziren. Si Ziren, na nawalan ng alaala, ay inampon ni Ajen at dinala siya sa isang coffee shop. Gusto niyang ipakiusap sa kanyang kaibigan na tanggapin si Ziren at magtrabaho sa kanyang tindahan. Tiningnan ni Chikia si Ziren na walang kapintasan. Sa puntong ito, biglang nagsalita si Ziren na tila walang muwang na nagbigay ng mga tanong kay Chikia. Bumagsak ang atmosfera. Pinilit ni Chikia si Ajen na itigil ang pag-ampon kay Ziren at ipinahayag ang kanyang pagtutol na magtrabaho si Ziren sa tindahan. Kahit na bahay mo ito, tingnan mo siya, parang ang tanga niya at hindi siya marunong maging magalang. Nawalan pa siya ng alaala. Hindi ko alam kung mabuti siyang tao. Paano mo siya pinagkakatiwalaan at dinala sa bahay para ampunan? Alam ni Ajen na hindi ito maganda, ngunit naalala niyang nawala ng alaala si Ziren dahil sa kanya. Ang kaawa-awang itsura ni Ziren. Sinasabi ng ika-6 na pakiramdam ni Ajen na mabuting tao si Ziren. Ang dalawa na tumigil sa pagtatalo ay tumingin kay Ziren sa silid. Nakita ni Ajen na nakatingin sa kanya si Ziren at ngumiti ng matamis. Tila nataman ang puso ni Chikia. Sa wakas, napagtanto ni Chikia kung bakit inampon ni Ajen si Ziren. Ang batang ito ay napakatamis. Sa huli, napilitan si Chikia na sumuko sa katigasan ni Ajen. Inayos niya na manatili si Ziren sa bakanting silid sa itaas ng coffee house. Pero hindi niya inaasahan na tumanggi si Ziren. Gusto kong tumira kasama si Ajen. Pero sinabi ni Ajen na hindi pwede. Walang magawa si Ziren kundi tanggapin. Nakita ni Ajen na lalong nalulumbay si Ziren. Huwag mong isipin ang iba pa. Manatili ka rito hanggang sa maibalik mo ang iyong alaala. Bibisitahin kita ng madalas. Tumanggaw si Ziren na tila walang magawa. Pagkatapos, tumayo si Ajen at nagpaalam sa kanilang dalawa. Sa mga panahong ito, dahil kay Ziren, matagal nang naantala ang pananaliksik ni Ajen. Nagtanong si Ziren na may pag-uusisa, anong klaseng pananaliksik? Sinabi ni Chikia sa kanya, si Ajen ay isang mananaliksik sa Institute of Biological Science and Technology. Napakahusay niya. Kukunin na sana ni Ajen ang aso na si Wang, ngunit pagkatapos lang alisin ang tali, agad na lumapit si Wang kay Ziren at nagkusot sa kanya. Nagulat si Chikia sa nakita.
Hindi niya inasahan na si Wang, na laging takot sa mga estranghero, ay magiging malapit sa kanila. Si Ziren, na pinagmamasdan ng eksena, ay nakaramdam ng halo-halong emosyon. Para bang naiinggit siya kay Wang. Pwede siyang iuwi ni Agen at alagaan siya. At mahalin ni Agen. Inggit ka bang aso, bulong ni Ziren. Nang hawakan ni Ziren si Wang, agad na naaktiba ang kanyang mga kakayahan sa biodiffusion. Isang mabahong, nakakasuya na amoy ang nagpatakip sa bibig at ilong ni Ziren. Sa sanayan sa amoy, dahan-dahan niyang tiningnan ang gilid ng van na umaalingasaw ng bulok. Maging si Wang ay nag-aalulong ng mabangis sa amoy ng bulok. At agad na napagtanto ni Agen na ito'y track mula sa kanyang sariling teknolohiyang akademya. Isang kalmadong Ziren ang napagtanto na mayroon siyang pang-amoy tulad ng isang aso. At naramdaman din niyang ang nilalang sa track ay isang nilalang na hindi pa niya nakikita noon. Isa itong anyo ng buhay na isinilang dahil sa pag-unlad ng makasariling tao. Bagamat nawala na ang alaala ni Ziren, nararamdaman pa rin niya na ang mga anyo ng buhay sa loob nito ay nagpapalabas ng napakalakas na damdamin. Parang walang katapusang negatibong enerhiya na nagtitipon dito. Isang tanda ng paghihiganti mula sa walang hanggang bangin. Ito'y matinding pagkapuot sa mga tao. Mapapahamak ba talaga ang sangkatauhan dahil sa kasakiman at pagnanasa? O mas tumpak na sabihin, sinisira ng tao ang lahat sa kanyang pagsisikap na umunlad? At sa huli, ang teknolohiyang ipinagmamalaki natin ay ang siyang sisira sa atin. Ang huling kalalabasan ay nananatiling hindi alam. Ito ay isang silicon, hydra, na nag-uudyok ng pag-uuri ng mga cancer cells. Ano man ang uri ng pagkasira nito sa pisikal, ito'y ganap na mare-recover sa loob ng ilang araw. Sa isang laboratorio sa isang institusyong bioteknolohiya, maraming mga mananaliksik ang nagtatrabaho sa mga regenerative na kakayahan ng mga hydrazone organisms. Kung matutuklasan natin ang paraan upang pigilin ang cell regeneration, may pagkakataon na mapigilan ang mga cancer cells. Masusugpo ng mga tao ang problema ng cancer cells. Hindi nagtagal, isang marine company ang nagdevelop ng isang bagong hydra na nilalang, at ito mismo ang dahilan kung bakit naramdaman ni Ziren ang nakakaistorbong presensya kanina. Ang nilalang na ito na hindi dapat umiiral sa mundo ay nilikha ng mga tao. Siya'y pinangalan ng helm ng mga tao. Ibig sabihin ay pinuno. Ang mundo ay isang perpektong planeta. Lahat ng bagay ay nagmula sa isang solong cell. Sa paglipas ng panahon, iba't ibang nilalang ang dahan-daang umusbong. Mula sa simula ng buhay, ang mga hayop ay nagtataglay ng instinct para mabuhay. Hindi nila kailangang mag-aral para makuha ito. Ito ay isang likas na kakayahan. Ang lahat ng umiiral sa mundo ay isang siklo ng buhay at kamatayan. Ang siklong ito ang nagpapanatili ng perpektong balanse sa planeta. Ngunit ang walang kapintasang planetang ito ay nagdusa dahil sa labis na pag-unlad ng tao, na sinira ang atmospheric ozone layer, nagsimula ng global warming, nagpatunaw ng mga glacier, at nagpabuhay ng mga halaman. Ang mga karagatan ay naging basurahan ng mga tao. Lahat ng ito na ginawa ng sangkatauhan ay unti-unting sinisira ang balanse ng perpektong planetang ito. Balik sa coffee house, nagtatrabaho si Ziren ng walang gana dahil gusto niyang makasama si Agen, ngunit sinabi ni Chikiya kay Ziren na huwag pumunta kahit saan dahil sa oras ng trabaho, at binalaan siyang matutulog sa kalye ngayong gabi kung tatakas siya. Ako ay isang Buddhist, isang practitioner ng Shaolin Kung Fu, tanong ni Agen kay Ziren, relihiyoso ka ba bago ka nawala ng alaala? Nang makita ni Chikiya ang blankong mukha ni Ziren, tinanong niya, ikaw ba ay isang atheista, ibig sabihin, isang taong hindi naniniwala sa mga Diyos. Ngunit agad itong itinanggi ni Ziren, iniisip niyang imposibleng walang Diyos sa isang perpektong mundo tulad nito. Kung wala man, magiging kakaibang lugar ang mundo. Kahit na nawalan siya ng alaala, si Ziren, na nabuhay sa mundo ng bilyon-bilyong taon, ay 100% sigurado na ang isang perpektong mundo ay hindi papayagang mawasak ang balanse. Kung ito man ay isang bagyo, isang hurricane, isang lindol, o isang tsunami, may walang katapusang paraan ang kalikasan upang protektahan ang sarili. At kung hindi iyon sapat, lilikhin ng mundo ang isang nilalang na nagpapanatili ng balanse, isang nilalang na may likas na kakayahan upang wasakin ang sangkatauhan. Ngunit walang nakakaalam na may dalawang nilalang sa mundo na may parehong layunin. Isa ay bihag ng mga tao, at ang isa ay pansamantalang nawala ng alaala, nalilimutan ang kanyang layunin. Ngunit sa anumang anyo sila umiiral, nakatakda silang magkita. Kung ano ang mangyayari sa huli ay nananatiling hindi alam. Si Ziren, na nawala ng alaala, ay inarrange ni Agen upang magtrabaho sa coffee shop ng kanyang kaibigang si Chikiya. Nagising si Ziren at pinagalitan ni Chikiya habang siya ay nananatiling tulala. Natulog ka sa maruming bodega nang hindi nililinis ito, nakakainis talaga.
Napilitan si Ziren na ayusin ang bodega kasama si Chikia, at napagtanto niyang puno ng mga libro ang mga kahon. Isa sa mga ito, tungkol sa mundo ng mga hayop, ay nagbigay ng interes kay Ziren. Sinabi ni Chikia, maaari mo itong basahin kapag nababato ka, dahil madalas pumapasok ang mga customer sa tindahan para magbasa at hindi para bumili. Malapit na ang oras ng trabaho. Binigyan ni Chikia si Ziren ng orientation bilang bagong empleyado, tinuturo ang mga kasanayan sa pagbibigay ng magandang serbisyo. Bagaman nasa sagot ni Ziren ang mga tanong, para siyang isang walang damdaming makina sa trabaho. Sinabi ni Chikia na hindi uobra sa mundo ang iyong mukha. Sa tingin mo ba mas magaling ka? Sa mga nanonood ng aking video ngayon, kung gusto mong makaranas ng 100 puntos na serbisyo ang iyong mga customer, kailangan mong ngumiti. Dumating na ang unang mga bisita ng araw, dalawang magagandang estudyante sa kolehiyo, at agad na ngumiti si Ziren.